Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, the Global Filipino Magazine. Title, House Eyes Private Lawyers for Sara Duterte Impeachment Trial. The House of Representatives is considering bringing in private legal counsel to reinforce its prosecution team if an impeachment court is convened to try Vice President Sara Duterte. Batangas Representative Luistro, who raised the proposal, acknowledged that many lawmakers lack active litigation experience. Okay. So, comment. Bakit nung 19th Congress, yung sinampa last year, wala namang ganyan. Nakaready naman sila nun. I think kasama itong si Luistro eh. Kasama siya. Ako, ang dami ng mga abogadong kongresista dyan. Bakit bigla nilang naisipan na kukuha ng private lawyers? Bakit? Kulang kayo ng confidence sa inyong sarili? Mga abogado naman kayo. Kasi ang objection ko dyan is dagdag pasanin o dagdag ang burden, ang magbabayad tayo na naman. Ito nga yung balita ng Abante. 1.3 billion pesos ang inilaan na appearance fee ng mga kongresista dyan sa proceedings. Grabe oh. Ginigisa tayo sarili nating mantika. I don't know how true balita lang yan ng Abante. Kaya lang, nakakainis nakakadismaya. Ang dami-daming problema sa ating bayan, tapos ito ang inaatupag, impeachment. So ako, tutol ako nito. Kung ang magbabayad sa private lawyers ay personal na pera ni Luistro o kaya personal na pera ng mga complainants, pwede. Kailan kung kukunin na naman sa budget ng House of Representatives, wag na lang. Sayang-sayang lang ang pera. Yung balita nga ni payag ni Senator Lacson, budget nila sa Senado sa impeachment trial 26 million. Wow! Grabe. Ang pera sa kanila para lang tubod, kung sa Bisaya pa, parang spring of water lang na unlimited ang pera. Ganyan sila gumastos. So bakit nila naisipan ito? Aminado sila na wala silang kakayahan na harapin yung mga matitinik na abogado ni BP Sara. Kasi tignan nyo yung line-up defense team ni BP Sara. Nako, matindi. Fortune, Narbasa, law firms, mga legal luminaries, sa trial ito. Kasi iba yung abogado ka lang na wala ka namang experience sa trial or litigation. I tell you, noong 2024 and last year, more than 1 year na trial ng kaibigan ko, nagkataon na napakagaling yung abogado niya. Galing sa isang kilalang law firm. Ay nako, napakadaling na-dismiss yung kaso. Ang dahilan nun is magaling ang abogado. Nung isinalang na yung mga testigo, yung complainant mismo, nagka-dipo-dipo,
watak-watak ang ilang mga testimony dahil sa magaling na questioning, cross-examination ng veteranong abogado ng kaibigan ko. Kaya ganyan din ang nakikita ko sa impeachment trial. Kaya gustong-gusto kong matuloy ang trial na ito dahil yan ang inabangan ko, yung cross-examination. Kasi talagang mapapahiya sila. Yan, Madriaga, sino pang iharap nila na no? Madriaga, si Trillanes, Matibag, sino pa? Pwede, Boying Rimulyan ako. Bubutasan ng mga veteranong trial lawyers ni BP Sara yung mga i-present nilang ebidensya. Kaya, handang-handa na. Sabi nga na Atty. Michael Powa na we're ready to answer their charges. We're ready to present our evidences in the proper fora. Where? Trial. So ngayon, bigla silang nakaisip na mag-hire ng mga private lawyers ko, no? Merisi Gaba. So, kailan kaya ito mangyari? I hope huwag mo nang magdesisyon ang Korte Suprema. Dito ako kinakabahan. Baka mamaya mabilis ang aksyon ng Korte Suprema. Magdesisyon na i-declare na unconstitutional na naman ang proceeding sa Committee on Justice ng Kamara. Wala na. Hindi na tayo makakapanood. Ang gusto kong mangyari, ituloy mo ng trial. Yung full-blown trial talaga, hanggang butuhan. Kasi, sigurado naman, mananalo si BP Sara. Butuhan. Acquitted si BP Sara. And then, ang susunod, desisyon ng Korte Suprema, declaring void ab initio, unconstitutional ang proceedings ng Kamara. O, ang daming panalo ni BP Sara. Sana ganon ang mangyari. Sana magbilang anghel ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan na muugyero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabatigan sila. Wala na mapicturean ba? Uy. Ay, hindi teka. O karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa ngayero. So, nindot na gyud. Magyod sa Ginoo nga na ilis na gyud among atop sa nagtabang niini o ilis na gyud among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop. Tungod sa kakuan, kapiko sa panahon. Tama, tungod magod sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tapos sa pagkaon. So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 300 at 200 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Naa tulo. Unsa nay mga grade niya? Grade 9, grade 8 o grade 5. Mao day nga taman ra gid sa estudyante. So salamat kayo. Salamat sa